Ano talaga yung feeling mo na ikaw maghahatid sa altar? Yes, because of those words. Sabi niya, good morning pa. Sabi ko, why? I need to tell you something. Ano sabi niya? Pa, hindi na tuloy yung kasal. Itatawagin na isa-isa yung magwo-walk doon sa aisle. Tsaka saan uupo si Kuya? Father of the bride. Ang sabi ng coordinator, kayo sir, baka gusto nyo, doon na lang kayo umupo sa tabi ng mga ninong. Tsaka bakit doon mo ko pa uupuin, OG? Ninong ba ako? Nung tumatawid na si Claudia, wala lang. Nakatayo lang ako, nag-observe na lang ako. Tumapatakanluha ako. Grabe. It's one of the most painful part ng buhay ko na nanas. Tamalikad ako kasi ayoko makita yung nanay ko. Naumiyak ako. Magulgulan nanay ko, sobra. Sabi ko lang sa kanila, ma'am, ano ba nangyari? Di ba ako po yung father of the bride? Sabi po sa akin, just follow the program that I gave you. So wala po kaming magawa. Ako pakiramdam ko lang, kaya sinabi niyo na hindi natuloy yung kasal. Siguro ayaw niyo na akong pumunti. Sabi nila ako yung toxic. Talaga ba? Wala ka nang babalikan eh. When you say wala ka nang babalikan, ano yun? Anong babalikan mo? Natapos na yung wedding eh. Anong babalikan ko? Paano ko i-rewind yung moment na yun? I-mention mo yan. I-mention mo yan. Anong decision mo ngayon, Dennis? I still have other children that I can concentrate with. Kung hindi na nila ako matatanggap, hindi ko na rin matatanggap that yung treatment na nangyari. Kasi ang feeling ko, dun sa March 18 dinner, kaya akala ko that was a reunion of love eh. Ang feeling ko, the welcome that I had dun sa dinner na yun was so lively and maganda, masarap. And then sabi ni Chloe, I want you to look good. So ang feeling ko, dun sa I want you to look good, Papa, on that day. Kahit ikaw, sabihan ka ng anak mo nun. Anong ibig sabihin nun? You look good as a guest ba? Yun ba ang dating sa'yo? Ano talaga yung feeling mo na ikaw maghahatid sa altar? Yes, because of those words. Okay? Mga 8 ng umaga, I message Chloe. Sabi ko, I'm so happy for both of you. Love, more love. Chu-chu-chu-chu-chu. Mami, ang konti, nagre-ring yung telepono ko. Wala pang 2 minutes. Si Chloe. Sabi niya, good morning pa. Sabi ko, why? I need to tell you something. Sabi ko, what? Any problem? Ano sabi niya? Pa, hindi tuloy yung kasal. Sabi ko, why? What happened? Tapos umiyak. She was trying to control it. Kaya lang, nung magsalita ako na medyo nabasag yung boses ko, umiyak. Sabi ko, why are you crying? What happened ba? Anyway, huwag mo na sagutin yung tanong ko. If you're not happy with it, don't do it. If you are not sure with it, don't do it. English ako, English era yun eh. Sabi niya pa kasi napilitan siya magsalita kasi for the past 1 week, hindi ko nakikita yung interest ni Basti na magpakasal kami. Parang hindi siya sure. Sabi ko, ay mahirap yan anak. Huwag ka nang tumuloy. It's okay. People will understand. I will understand. Sabi ko, number 1, you're beautiful. Number 2, you are still young. And number 3, you are a very good human being. Cry and then move on. Huwag lang magpakasal. Huwag mo nang ituloy. Oh, sige, Papa. Okay, thank you, Papa. Binaba. Hindi na nakapagsalita. I called my mom. Kasi papunta na ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, may balita, malungkot. Sabi, hindi na matutuloy ang kasal. Umiyak yung nanay ko. Sobra. Sabi, ano ba yan? Bakit? Hindi, sabi ko, ma, wag ka na muna magtanong. Basta ang importante, sinabi ko kay Chloe, kung masaya ka, tuloy. Pag hindi masaya, wag ituloy. Ganon kasimple, ma. Okay. Nagdadasal nga ako. Nagkakurosaryo ko ngayon. Chu-chu-chu-chu-chu. Pero ma, okay na. Huwag ka na magbihis. Okay na yan. Wala nang makeup na mangyayari. After an hour, wala na. Nagubad na akong damit. Umiiyak din ako. Nagubad na ako ng damit. Nagpambahay na ako. Kinuha ko na nga yung basahan. Nilinisin ko na lang yung kotse ko. Alam mo yun. After an hour, exactly 9:30, tumawag ulit. Papa, tuloy na yung kasal. Hindi ko nagtanong masyado. Kasi 9:30 na, alabang ang wedding. Susunduin ko pa sa Caloocan City ang nanay ko. Hindi na sapat yung oras ko. Mabibitin na. So tumakbo na ako. Sinundo ko na yung nanay ko. Awa ng Diyos, wala naman traffic sa Skyway. Bago mag-alauna, nasa tabi na kami ng simbahan. Sa gutom namin, nasa likod kami ng simbahan, meron doon marketplace, parang 7-Eleven ng Gustans. Sa loob ng Ayala, Alabang, bumili na lang ako ng ready to cook na pagkain in microwave. Kumakain ang nanay ko sa likod ng simbahan dahil wala pa naman tao. Pero hindi kami makakain sa labas dahil napakainit kahapon, Oji. Kumain siya sa loob ng kotse ko. Doon siya kumain.
ang nanay ko. Kaming dalawa, lalay ko si Dexter, kumain, kasi may park na maliit, doon kami kumakain. Pagkatapos namin kumain, tinawagan ko si Jean kung nasaan na siya. Sabi niya malapit na ako. Si Jean, ibinili ko na rin ng pagkain doon sa take-out food, doon sa marketplace, doon sa likod ng simbahan. Kumain kami. Sa madalit salita, alauna pa lang, tapos na kami kumain, nagilamos lang kami at pumasok na kami sa simbahan. Wala pang tao ang simbahan. Nag-picture taking na ako, si Jean, saka si Mama. Sa sobrang excited ko, sabi ni Jean, ang aga naman natin, kuya. Sabi ko, ganun talaga, father of the bride eh. Sa bagay, ganun. Sabi ng mama ko naman, oo, Jean, ganun talaga yun. Hindi mo kasi alam, wala ka pang anak na kinasal. Anyway, kaya yung mga picture na pinost ni Jean, that was, wala pang tao yun. As you can see, walang tao yun. Kayo na una. Nauna kami, maaga pa, walang tao. So, okay. Kaya nakita na kami ng organizer, ng church staff, nagpa-picture na sa aming magkapatid. Alam nila ang aga ko. And then, we were just waiting. Nasa side lang kami. Eventually, tao, dumadating pa isa-isa. Hanggang dumating si Richard Gomez at si Lucy Torres. Ninong pala si Richard. Sabi niya sa akin, pare, congratulations. Anyway, nung nag-organize na, dumating na lahat, mga pamilya, nasa side pa rin kami. Ako, Jean, nag-aantay, tsaka mama ko, nag-aantay ng coordinator na lalapit sa amin. Kasi ang feeling kasi, OG, hindi ka pwede basta humalabilo. Kasi I don't know them personally, yung kabilang side. Tapos, yung mga bata, sila Julia, nang nandun sa kabilang side ng church, hindi na lumalapit sa amin. So, I was waiting. So, nandun lang ako, I stayed there, and nag-aantay lang ako sa coordinator na napitan. Hanggang mag-start na nga, mag-start na, itatawagin na isa-isa yung mag-walk doon sa aisle. Tsaka pa lang nagtanong si Jean doon sa coordinator. Sabi niya kay Dexter, Dex, tanong mo sa coordinator, saan uupo si mama? Tsaka saan uupo si kuya? Father of the bride. Ang sabi ng coordinator, kahit saan naman daw pwede umupo. Tapos sabi sa akin, kayo sir, baka gusto nyo, doon na lang kayo umupo sa tabi ng mga ninong. Nakaupo na yung mga ninong. Ayoko naman kumros doon sa mga ninong. Dahil takaw pansin, pag nag-cross ako doon, nakaupo na yung mga tao. Tsaka bakit doon mo ko pa uupuin, OG? Ninong ba ako? And then, nakita ko na lang si Marjorie, ang katabing umupo, si Leo. So, I don't have a place. Naiyak na ako. While the march was going on, half through it, nung tumatawid na si Claudia, wala lang. Nakatayo lang ako, nag-observe na lang ako, tumapat, nakaluha ako. Grabe. It's one of the most painful part ng buhay ko na wala to sa kalahati nung naranasan ko sa mga nakaraan, pati ng dibo, wala. And then, after my atid ni Marjorie, si Chloe sa unahan, I went to the organizer dun sa gilid. Both of them were sitting down, I was standing up, and I was talking to them while I was crying, and tabi ko lang sa kanila, ma'am, ano ba nangyari? Di ba ako po yung father of the bride? Tapos sasabi nila, sir, I know what you feel. We feel you, sir. Niraise ko po yung issue na yan during our meeting. Ang sabi po sa akin, just follow the program that I gave you. So wala po kaming magawa. Niraise daw nila, paano yung father of the bride? Pagkausap nila ako, umiiyak. Sabi niya, sir, I raised that issue regarding the father of the bride, pero they told me na just follow the program that I gave you. So wala po akong magawa, sir. I feel you, I'm sorry. Sabi ko sa akin din, huwag sa maloob niya kasi wala akong mapag-vent out wala akong mapagsabihin. Tapos sumupo na ako. Pero lahat ng ito, habang nangyari ito, nakikita ni Jean yung umiiyak ako. Sa kanan ko siya. Alam mo, sa totoo lang, Ogie, mas masaya pa ako hindi ako invited tapos dumating na lang ako. Yung gate crasher. Mas gusto ko pa. Kasi hindi ka nila pinansin, problema mo yun. Hindi ka invited, pumunta Hindi ka pinansin, wala akong magagawa. Pwede, iwanan mo lang yung gift mo sa organizer, pabigay mo. Kung makarating, thank you. Kung hindi, di wala. Wala kang i-expect. So I rather hindi na-invite. Sobra kayong na-hurt nung umiyak ang nanay mo? Sobra. Ayaw pa nga ng nanay ko umiyak pero nakita ko nakatingin sa akin. Tamalikad ako kasi ayoko makita nanay ko na umiyak ako. Magulgulan nanay ko sobra. 82 years old yun. Namumutla nanay ko na hindi ko maintindihan. Pero lumapit naman yung mga anak mo sa lola nila? Hindi. Ang nangyari, nung picture taking, hinatid ko mama ko, sabay ko nagpa-picture. Kasi ang plano namin ni Jean, sabi ni Jean, kuya, huwag na tayo umattend dun sa, sa reception. Sobra na yun. Masyado na. Baka mamaya wala ka rin portion dun. Pag wala ka pa dun, huwag na. Malis na tayo. Tapos sabi nung coordinator, sabi ko, ito yung gift ko, pakiabot na lang po. Nung alam niya nga, alis na ako dun sa wedding. Lumapit yung coordinator, hinawakan ako sa kamay, umupo sa tabi ko, ginrip niya yung kamay ko, sabi niya, sir, can you stay for a while? Kasi ang request po ni Chloe ay gusto raw niya may picture ka with them.
sa altar. So sabi ko kay Jinjin, pagbigyan na natin, kawawa naman yung bata, walang magawa. Alam mo, ayaw ni Chloe yun. Naging arrangement na yun. Ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Siguro kaya ako pakiramdam ko lang, kaya sinabi niya na hindi natuloy yung kasal. Siguro ayaw niya na akong pumunti. So ngayon, ano na ang desisyon ni Dennis? Ayoko na. Surrender na. I'm finished. What do you mean finished? Tatay na lang nila ako, pero bringing back the relationship, wala na siguro. Maybe we can just play around with the memories, pero that's it. Finish. When you say finished, pati yung mga post mo about them. Yes, tatanggalin ko na lahat. Ang hirap lang kasi hindi isa-isa ko eh. Ang dami. Ngayon ko lang na-realize, Oji. Ngayon ko lang na-realize. Not one of my children even posted my picture in their Instagram. Not once. Ni wala akong picture sa kahit sa ang social media nila. Ni walang mention ng pangalan ko, ng nanay ko, ng tatay ko, na artista din sa kanilang mga social media posts. As in, zero. Why, OG? And number 2, OG, di ko alam kung paano ka pasasalamatan sa lahat. Mula nung simula. Mula pa lang nung bago magdibo, maraming salamat. Isa sa dahilan bakit ako na-imbita ron dahil sa'yo. Alam ko yun, alam mo yun. Alam mo din na nangyari after the dibo, di ba? Wala rin connection, di ba? Anyway, Dennis, ngayon galit lang yan. Baka mame, pagtulog mo, pagpahinga mo, mame, mag-iba naman din yung feeling mo. Baka bumalik pa rin sa dati na, hindi, tatay pa rin ako. Ayoko na. Sabi nila ako yung toxic. Talaga ba? How do you answer that? A father is longing for love from the children, especially if the father is going to almost 3/4 of his life. Can you call that as toxic? A father's longing. A father who asks forgiveness privately and publicly, is that toxic? A father who apologized to the mother, to the children, to the boyfriend of the children, in private and in public, do you call that toxic? A father who posted greetings on birthdays, on Valentine's, on Christmas and New Year to greet them so that it would reach them without reply, is that toxic? If the answer to those things I said is yes, then I consider myself toxic. Anong message mo sa mga anak mo? Wala na. I'm sorry, wala na. Na ano to, napagod ka na? Napagod na. Napagod na. I thought hindi mapapagod. Ako alam ko hindi eh. Pagod na. I can be starting again. I will concentrate na muna sa campaign ko because the people are happy to see me. Kung mawi-witness mo lang gano'n sila kasaya pa nakikita ako on the streets, cannot imagine only. Hindi ko nga alam kung bakit masaya sa inyo makita ako dahil artista ako o naaawa kayo. Baka halo-halo na yun, Dennis. Yes, I can halo-halo. So, Dennis, I'm sure, no, tatay din ako. Kaya alam ko, out of frustration, sobra ka lang na-disappoint. Kaya ganyan ang reaction mo. And alam ko naman, lumapit ulit sa yung mga anak mo, wala. Durog ka na naman. Lalambot na naman ang puso mo. Parang hindi na siguro. I think I will carry it to my funeral. Bibit-bitin ko na lang ito hanggang mamatay ako. Hindi ko na babaguhin. Ayoko na. Pagod na ako. Dennis, hindi, tatanong ko lang. Kasi nag-post ka rito na, parang meron kang chronological Yes. Na, anong tawag nito? I tried asking for an invitation before the wedding for me and my mother. Pero walang ipinadala. Pero nag-PM ng details ng wedding. So Yes. Dito lang meron ka ng kutob? Wala pa. Wala pa. Kaya lang, gusto ko makita yung program. Gusto ko makita kung sino yung ninong. Gusto ko malaman kung anong pangalan ng balae, first name ng tatay, tsaka nanay. Kasi nung first meeting namin ng March 18 with Basti, sabi kasi ni Chloe sa akin, bago kami nagkita, sabi niya, pa, okay lang ba na kasama si Basti? Pag na-meet mo kami si Julia, Leon, tsaka ako, sabi ko, okay lang ba tayo muna mag-usap? Tapos after maybe 30 to 1 hour, masunurin, gulo lang siya. Sabi niya, sige, Papa, di na nag-usap kaming kaming apat muna. After mga 45 minutes, tsaka dumating si Basti. Bago dumating si Basti, winarningan ako ni Chloe. Ang sabi niya, Papa, baka manibago ka, introvert si Basti. Halos hindi nagsasalita. Ako yung introvert. Sabi ko, okay, no problem. So pagdating ni Basti, one question, one answer lang talaga siya. What's your name? Ilang taon ka? Ilang kayo magkapatid? Ilang taon na tatay at nanay mo?
basic question na yan, talagang ganun nga. Introvert yung tao. Naintindihan mo naman. Naintindihan ko naman. So, ganun siya, ganun ang pagkatao niya. So, nung pauwi ako, parang weirdohan ako dahil parang dapat pag makikilala mo yung binan mo, dapat ikaw yung makwento, di ba? Para makilala ka. Anyway, wala. Introvert nga. Pagkatao. Anyway, tinanong ko yung pangalan niya, tinanong ko yung apelido niya. Tapos, after, I think, 2 days, or March 20 or March 21, nag-message ako kay Claudia. Sabi, Clau, ito address ko, dito mo nang padala yung invites ko, tsaka ni Mama, ni Lola. Kung hindi sumakot, after an hour yata, or an hour and 2, si Leon ang minessage ko. Sabi ko, Leon, please tell Ate Clau to send the invitation to this address. Binigay sa address ko, walang reply. So both no reply. Hanggang dumating na yung araw ng wedding, wala akong nakuhang reply. Pero 2 days after dun sa walang reply regarding the invitation, may nakuha akong PM sa Viber. Nakalagay doon, Dear Papa, here's the details of my wedding. 1:30 call time to 2:30 weddings sa St. James the Great sa Ilalabang. Reception sa Lake something dyan sa Santa Elena. So ayaw nila akong padala ng invitation. Yung physical invite. Ayaw nila magpadala. Okay. Si Julia, tinawagan mo naman or tinext mo? Kung bakit ayaw. Hindi mo lang alam. Kasi pag nakita ko na wala ang pangalan ko doon, 50-50 kung dadating ako o hindi. Yun ang feeling mo na pwedeng mangyari. Pakita, kunyari, magsabi ako, punta ako, nakita ko yung invitation. Wala naman ako sa program. So, nasa akin na yun kung do you want still to go? Hindi. Diba? Ganun yan, diba? Oo. So, yan yung meaning nung I tried asking for invitation. So yung after the wedding, did you try calling Julia or Leon? Yes, kagabi. Sabi ko, ano dahilan? Bakit gano'n na nangyari? Kaninong idea ito? Wala na Wala na sumagot sa akin. Si Julia, siguro mga 3 missed call pero walang sagot. Si Leon, mas marami. 10 siguro. And then eventually, parang pinatay na niya yung telepono. Wala rin sagot. Wala rin sagot. So, trying so many times, sabi ko, wala na siguro. This is the end. And finally, I surrender. And finally, I posted everything. Yung regret mo lang, sana sinabi na lang sa'yo na hindi ka pala part ng Entourage. Yes. Sana... Para I can decide if I still want to go o wag na lang. Sa akin di ba? Wala ka silang carry doon. Kung di ako dumating, in-invite ka namin Sinabi naman namin na hindi ka part of the Entourage, di ba? De-decide ka na. At least meron silang katuwiran, may reasoning sila. Hindi ako pwede mag-vent out. Para akong tanga. Sinabihan ka di ba, na wala ka? Ang pinaka nag-trigger sa'yo to end all of this is your mom, your Yes, I think my mother. Na umiyak. Oo. Pati sa kotse pa uwi kami. Naiyak ang nanay ko, grabe. Sabi ko, tama na yan. Walang pupuntahan niya. Grabe, anak, sabi niya. Tanda ako na. Handa na ako mamatay, sabi niya. Sabi niya, Derry, sobra. Sabi niya, handa na ako mamatay. When you say handa na siyang mamatay, parang I witnessed the worst. Handa na ako mamatay. Parang tinapos na rin niya, okay na ako. Oo, handa na ako mamatay. Hindi naman siguro yan, out of lang din. Frustration and disappointment, no? Yes. Nag-usap ba kayo ni Claudine? Tumawag siya kagabi sa akin. Kasi nag-usap din pala siya. She had, I think, 2 Viber messages to Marjorie. Nag-usap siya na baka pwede naman ako umaten. Bibigay lang ako ng gift ko kay Claudia. Tapos parang pangatlong message niya, binura. Tapos binlock na siya. So hindi na pumasok yung messages niya. Kaya iyak siya nung iyak nung gabi. Tapos kahapon ng umaga, sabi ko, Claudine, kahit na hindi ka invited, pumunta ka. Huwag ka matakot. I'll sit beside you. Alam mo naman gano'n ka-sport dyan sila Claudia. Oo. Parang anak niya umiyak si Claudine. Sobra. Kagabi, parang hihimatay yun. Sobra. So, hindi sila okay ni Marjorie? Pag gano'n ang pag-aunawa ko, nakikiusap siyang ma-invite Kaya nga ako, sinabi ko sa kanya, kahit hindi ka invite, pumunta ka, tatabihan kita. Kasi kung dumating naman siya, alam naman itaboy mo. Si Claudine Barreto yun, no? Tsaka tsahin yun, Paano mo yun? Kamag-anak yun, Kadugo yun. Paano? Sabi ko, pumunta ka kahit di ka invited. Sabi ko, tapang-tapang ko pa, mabuti na lang pala, hindi pumunta. Mas grabe pala yung nayabang ko. Kasi siyempre, feeling ko, father of the bride ako. Naku, pumunta ka, ako bahala sa'yo. Okay na lang, hindi siya pumunta. Even Gretchen? Wala, hindi rin invited. Kera sila. Alam ko si Claudia, ayaw niya yung nangyari. Alam ko, napipil ko, ayaw niya yung nangyari. Gusto niya akong umupo doon. Gusto niya akong kasama magatid sa kanya. I can see it in her eyes Nararamdaman ko kahapon Pagharap niya sa mga tao, hinahanap niya ako.
Talaga? Tsaka, di ba? G, wala ka nang babalikan. Anong babalikan mo? Wala ka nang babalikan eh. When you say wala ka nang babalikan, ano yun? Anong babalikan mo? Natapos na yung wedding eh. Anong babalikan ko? Paano ko i-rewind yung moment na yun? Kaya busy ngayon ako dahil nagdidelete ako sa Instagram ko eh. Wala pa ako sa kalahati. Ang dami pala. Sobra ngayon ko lang na-realize through the years. Ang dami pala. G, grabe. Tingnan mo yung Instagram ko. Ang dami. Napagod na ako ng kakadelete. Ang dami ko palang na-post. Birthday, Valentine's, Christmas, New Year. Grabe, ang dami pala. Old pictures. Ito yung mga pakiusap mo pa sa kanila na makita sila, makasama sila. Ngayon ko lang nakita yung iba nasa ilalim. Ang dami, sobra. Pwede mong i-collage to. Grabe to. Ikaw magiging main witness ko dito sa buhay ko na ito pag nawala ako. Nakahinga ka na? Yes, I did. Okay ka na? Now, yes. Naiiyak lang ako pero sarap. I feel good. You feel good now? No, I feel good kasi, di ba? Tanggap mo na. Ko na number 2, it's done. It's finished. Done na. Yung iba magugulan, ano to, tinatapos na ni Dennis yung relasyon niya sa kanyang mga anak? Yes. Ako na masusunod ngayon, hindi na sila. Pero hindi natin alam, Dennis, baka biglang isang araw magkasama ulit. Problema ko, hindi naman nila ako makakausap at makikita. I will give them any chance to see me or talk to me. I will not give them any chance. I-mention mo yan. Ayan ang papakiusap ko sa'yo. You have to mention that pagka nag-vlog ka. You have to mention that. Sinabi sa akin ni Dennis, hindi nyo siya makakausap na, hindi nyo na siya makikita. And that is final. Don't dare approach or talk to him or call him. Mapuprostrate lang kayo. Paalam na to eh. This is a permanent goodbye. Maybe the last time that you will see me, sa loob na nakabaho ko yun, dahil di na ako makaiwas. Hindi ko naman kayo babandot. Anak ko kayo. Pwede kayo bumikita rin. Kung gusto nyo mag-donate ng pambili ng biskwit, pwede rin naman yun. Mahaba pa buhay mo. Marami pang walang closure. May 2 pa akong anak na sa maliliit. 12 years old pa ako, tsaka 8 years old. Diba? Oo, correct. Anyway, Dennis, sana maghihilom ang ano, no? Mahirap para sa akin magsalita. Maghihilom naman yan. Pero wala nang babalikan. Maghihilom naman, pero wala nang babalikan. Would you say na you've done your part as a father? Lahat. Wala na. Hanggang doon na lang. Naubos ka na? Naubos na. Naubos. Alam mo kung saan ako nanggagaling. Ang saya-saya pa naman, nagpunta. Isko. Tuwan-tuwa ako nung nakita ko kayo. Late ko pinost yun. March 18 pa yun. Late mo pinost. Pinost ko lang yun a day before the wedding. 2 days before the wedding. That was 18. Dennis, wala ka bang ibang inkling or kuto bakit biglang sinabihan ka ni Claudia na parang hindi na matutuloy ang kasal? Hindi ko alam bakit. Hindi, sabi niya parang si Bastero parang hindi masyado excited for almost a week na. Kaya parang nanduda na rin daw siya kung itutuloy pa. Siguro alam mo yun, may jitters minsan, di ba? Baka yun. So, feeling mo naman, hindi dahil ayaw ka na lang niyang paatinin, kundi sa yun na napansin niya kay ano. Di ba ganun pag kinakasal? Nervyos. Anyway, meron ka bang message sa mga hindi nakakaunawa sa iyo? Message ko lang sa mga yung mga nagbabasa, sa mga nakikinig o nagbabasa. Pag magulang na kayo, baka maintindihan nyo. Pero kung hanggat hindi kayo magulang o hindi kayo tatay ng isang daughter, wala kayong karapatang mag-comment.